So DJI Osmo Action 4. Quick review lang ito, no. Gusto ko lang i-share kung ano ang performance or kung okay pa ba si Osmo Action 4 this year 2026. So kung matagal ka na naghanap ng mga action cam, most probably is narinig mo na si Osmo Action 5 or Osmo Action 6, which is yung mga latest model ni DJI. Ganon din yung sa competitors nila na Insta360, Ace Pro 2. So yun yung mga direct competitor ng mga action cam na to. So meron din sa GoPro, but ang mga nagko-compete ngayon talaga is si DJI at si Insta360. So my thoughts on DJI Osmo Action 4. So recently nabili ko lang ito noong December 2025. So medyo naka-decide kasi ako na what if may action cam ako while nasa biyahe or papunta or pa uwi galing sa work, ganyan, or mga short rides. So para isip ko magandang magkaroon ng action cam, but hindi naman ako talaga yung full-blown vlogger, but gusto ko lang sana i-share yung mga magagandang views or mga experiences na nakikita ko sa daan. So sa pagbili ng camera is may dalawang factor ako kino-consider, which is yung price and yung quality. So of course, since hindi naman talaga yung ako full-blown vlogger, for my purpose is for documentation and security lang siya. But of course, gusto ko rin na may quality. So I decided for DJI Osmo Action 4 kasi una is mas mura siya kaysa sa Action 6 and Insta360 Ace Pro 2. So yung dalawang yun is around 30 plus ata yung price nila, which is hindi naman talaga vlogging purposes yung pagbili ko ng camera. Maybe in the future kung siguro baka lalaki yung channel. Paano masabi? But for DJI Osmo Action 4, which is adventure combo yung kinuha ko, is around 19k to 20k yung price niya. Also, kung gusto mo talaga makatipid, meron naman yung standard variation niya, which is camera lang at isang battery, which is around 13k ata yung price niya. So napakasulit para sa akin yung pag-purchase ko ng DJI Osmo Action 4. Yung quality niya is nandun pa rin, hindi talaga magsisisi sa quality kasi nga mayroon na siyang 4K capabilities. So included dito sa Osmo Action 4 na adventure combo is yung camera itself. So ito siya. So konti lang yung maliit lang siya. So yung camera is my front and back na screen, which is both touch screen. Yan. And then included din yung charging case na may extra dalawang battery. So tatlo lahat yung battery na adventure combo. Yung isa is nasa camera na mismo. So charging case lang ito siya, guys. Wala siyang battery. Hindi niya kayang i-charge yung battery. So kailangan mo siyang isaksa. So bali ito yung parang pinaka charging dock niya. And of course, may feature din siya na pwede mo itong gamitin power bank para i-charge yung phone mo. So lagay mo lang yung mga batteries mo and then pwede na siyang mag-charge ng phone via USB Type-C. So ito yung included na cable niya, Type-C to Type-C. So pwede mo siyang i-charge rin yung camera directly via this cable, or gamit mo rin ito sa pag-transfer ng mga files sa PC or sa laptop mo. So included din sa adventure combo is yung selfie stick. So napakaganda ng selfie stick. Solid yung quality niya. So included din yung mounting, yung quick release magnetic mounting niya. So dalawa yung included, isang maikli at isang mahaba yung stem. So yung isa is nakakabit sa motor ko. And then yung plastic cage. So ang camera kasi is for landscape orientation lang kung ikakabit mo sa mount. But
kung lagyan mo siya ng case, pwede ka nang magkabit ng camera in portrait or vertical orientation. So, for the quality guys, pwede nyo i-check yung channel ko. So, may mga shorts ako gamit ang camera nito. So, doon nyo makikita kung ano or kamusta ang quality ng camera. So, by the way, itong muffler is nilagay ko na siya after market kasi wala akong microphone. So, yung mic mismo ng camera yung na gagamit sa video, which is kung tumatakbo ka na mabilis, yung wind distortion is talagang mahahalata mo. So, maganda rin na maglagay ng mga mufflers. So, also, pwede ka rin kumuha ng mga third-party accessories. So, for example, ayaw mo yung DJI Osmo Action 4 Adventure Combo kasi medyo mahal pa rin sa'yo yung around 20 or 21k. Pwede kang kumuha nung standard, which is camera and battery lang, and then bumili ka ng mga third-party accessories, batteries na compatible dito and mas mura. Kasi medyo matagal na rin si Osmo Action 4 kaya marami na yung mga gumagawa ng third-party accessories para dito. So far, ang pinaka concern ko lang is yung phone connectivity kasi medyo hindi ako techy masyado about sa connection ng phone. So, nakuha ko naman siyang i-connect but at sometimes kailangan mo talagang kalikutin yung phone. Siguro depende sa model ng phone kasi medyo nahirapan ako i-connect. But so far, pag alam mo na siyang i-connect, parang muscle memory na lang na every time i-connect mo siya is magiging smooth. So, yun lang man yung concern ko. Also, yung software niya, since nga ito yung first na action camera na ginagamit ko, is napaka-intuitive na naman ng software niya. Mabilis lang siyang intindihin. So kung magaling ka kumalikot ng mga software is napakadali lang niyang intindihin. Like kung saan yung pag-change na frame rate, and then quality or resolution ng camera, and then dito rin yung quick selection ng exposure, white balance, color, at iba pa. So, nandito yung mga previous shots mo. And then, yung mode selection, like photo or camera. So, pwede ka rin mag-set ng mga on modes mo, like C1, and then so on. So, yung front naman niya is touchscreen din. So, ayan. Pwede ka rin mag-set ng mga settings gamit ang front cam na ito. Front screen na ito. So, yun lang yung mga masasabi ko sa camera. Actually, ito yung reason kung bakit ako kumuha ng vlog na to kasi nga masyado akong nag-enjoy or masyado kong nagustuhan yung camera na ito. So, but note, this is my first action camera. So, baka in the future, kung makakuha man tayo ng mga latest model, so i-review din natin. But for now, ito lang yung masasabi ko about DJI Osmo Action 4 for 2026. So, kung nag-i-start ka pa lang, this is a really good option for your adventures. So, yun lang. Maraming salamat.